Ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah pagdating sa mga usaping ito ay laging nasa gitna tayo. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukran ala tawfiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kailangan mag-is na isda. Pagpatuloy natin ang mga natin. Inshallah, update ko na lang kayo. Nakaraan, last na tinalakay natin, yung ika-apat, di ba? Ka-apat na characteristics na tawhid. Kaapat ka doon. Kaapat. Okay. Binanggit natin yung ang wasatiyya, ang akida natin, ang paniniwala natin siya ay bain shay'ain. Sabihin ng dalawang bagay. Ibig sabihin ang wasat, ibig sabihin siya yung sa gitna at siya yung katamtaman. Binanggit natin kung ano yung anong mga usapin Islam na ang paniniwala natin ay palaging nasa gitna sa pagitan ng mga hindi mananampalataya yung mga Ahlul Kitab sa pagitan ng mga Kristiyano at Hudyo. Okay, binanggit natin ilan sa mga bagay. Halimbawa, kay isa ang Hudyo, diba? Ay naniniwala kay Isa ang Kristiyano, naniniwala sila sa na ang Diyos ay nagkatao-tao. Sinabi na may pagkukulang. Ayon, may pagkukulang. Ang Diyos ay nagkaanak. May pagkukulang, minamaliit yung mga Hudyo. Sinasabi nila Allah subhanahu wa ta'ala ay fakir. Fakir. Ano ibig sabihin ng fakir? Pobre. Okay, maraming mga talata na gagawin din pinahit ng Allah. Ang sinasabi na waqalat al-yahudu yadullahi maglula. Bullat sa aydihim. Bal yadahu mabsutatan. Yunfiqu kayfa yasha. Okay? Maraming pang iba mga binanggit ng mga Hudyo hindi sa Allah. Samantala, yung mga Kristiyano, anong mga paniniwala nila? Ginawa ng Diyos. Ginaas nila yung isang nilalang. Okay? Binigyan nila ng ibang mga katangian. Okay? Ibig sabihin sa kanila, yung mga Hudyo, binaba nila yung Allah. Samantala yung mga Kristiyano, ginaas nila ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah ay tayo ay nasa gitna. Wasat. Alam na yung term na wasat, di ba? Narinig niyo yun sa ano? Wasat. Hindi wasat. Wasat. Okay? Wasatiyya. Tama? Gayun din sa paggawa ng ibada, di ba? Kabilang din yun doon. Tama? At yung sa paghalal at haram. Okay? Gayun din. Same din. Ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah pagdating sa mga usapin ito ay laging nasa gitna tayo. Okay. So dito naman tayo sa kalawang bahagi niya. Okay, dito pa rin sa wasatiyya. Kung muna tinalakay natin sa pagitan ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Ngayon naman, sa pagitan ng mga grupong inuugnay sa Islam na naligaw. Okay? Ang tatalakayin natin ngayon ay hinggil sa mga grupo na inuugnay sa Islam at sila ay mga ligaw na mga grupo. Okay? At alam, hindi rin sa ating kaalaman na mayroong mga grupo inuugnay sa Islam. Ibig sabihin na inuugnay, nag-claim sila na sila ay mga Muslim.
sumusunod kay Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. Pero kung titignan mo yung kanilang creed, yung paniniwala nila, ay taliwas ito sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, taliwas sa sunnah sa mga ng sahaba, at yung mga iba pang mga imam na ummah na ito. Naman? Okay. Ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, di ba, pinaliwanag natin sino sila? Sila yung mga sumusunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga sahaba niya. Okay? Pinanghawakan nila yung Quran at Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagpunawa ng mga Salafus Salih. Okay? Kaya tanungin kayo mamaya, sino yung Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Hindi ko alam. Sino yung mga Salaf? Hindi ko rin alam. Okay, Father. Lagi natin naririnig, pero hindi natin alam kung sino sila. Baka mamaya, may dumating sa inyo, iba pala yung paniniwala, sabi niya, Ahlus Sunnah wal Jama'ah ako. Ikaw, okay na, kasi Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Problema, hindi mo alam yung paniniwala niya. Ikaw magsunod lang din. Dahil din sa di wala kang sapat na kaalaman, kaliwali, magsunod ka na lang din sa kanya, magsama. Okay? Paano natin matutukoy na hindi sila kabilang sa Ahlus Sunnah kung hindi nila sinusunod yung Quran at Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at kung yung pag-tafsir nila, pagpapaliwanag sa Quran ay sa sarili nilang pag-unawa, interpretasyon nila sa kanila lang ng galing. Okay? Okay, magbangit tayo ng ilan sa mga halimbawa. Unang-una dito, fi asma'illahi wa sifatihi. Actually, medyo malalim na ito para sa mustawa ng sa level ng Panginoon. Pero, inshallah, magkaroon lang kayo ng idea. Okay? At least magkaroon kayo ng idea. Okay? Ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, pagdating sa usaping mga pangalan at mga katangian ni Allah, ay lagi silang nasa gitna. Okay? Lagi nasa gitna. Kasi merong iba, may mga grupo na hindi nila pinaniniwalaan nafi. Hindi nila pinaniniwalaan yung mga pangalan at katangian ni Allah. Meron naman sa kanilang iniingkar. Iniingkar nila, hindi talaga nila pinaniniwalaan yun. Merong iba naman, inahalin tulad nila yung katangian na Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nilikha. Okay? Yung iba sa kanila, pinaniwalaan nila yung ibang mga pangalan at katangian na Allah, pero yung iba ay hindi nila pinaniniwalaan. Okay? Malinaw ba? Nasusundan nyo? Hindi. Mabigat? Hindi mabigat? Sakto lang? Tama. Okay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ito ay dalil. Ito ay napaka-tibay na dalil mula sa Quran para sa mga taong inahalin tulad nila yung Allah sa mga nilikha. Ano yung sinabi ng Allah? Laysa kamithlihi shay. Walang katulad ang Allah mula sa anumang bagay. Okay? Laysa kamithlihi shay. Okay? Inshallah, mapaliwanag natin naman pa. Okay. So, yung mga ahlut ta'til, ibig sabihin sila mga mu'attala, sila yung mga taong, mga grupong, hindi nila pinaniwalaan yung mga pangalan ng Allah. Hindi nila pinaniwalaan kung ano yung nabanggit sa Quran. Okay? Hindi nila sinusunod kung ano yung nabanggit doon ng mga pangalan ng Allah sa hadith man o sa banal na Quran. Okay? Ibig sabihin yung mga pinagtibay ng Allah sa kanyang sariling mga katangian niya, hindi nila yun pinaniniwalaan. Yun yung mga ahlut ta'til. Okay? Wa anqaru wa'wahu. Yung iba sa kanila ay yung iba lang yung hindi nila pinaniniwalaan. Yung the rest, pinaniniwalaan nila. Okay? Kahong nauan. Merong tinatawag na silang dalawa ito sila. Merong iba na hindi nila sinusunod
lahat, merong iba naman na yung iba lang yung pininiwalaan nila. Pininiwalaan nila yung iba ay hindi nila pininiwalaan lahat. Meron namang iba ay iba lang yung kanilang pininiwalaan. Okay, sino sila? Ito yung mga grupo na tinatawag na, maaaring bago ito sa inyo, tinatawag na grupo ng mga Jahmiya at Mu'tazila. Okay, mga Jahmiya at mga Mu'tazila. Wa Ahlul Ta'til al-Juz'i. Ito sila mga Jahmiya at yung mga Mu'tazila. Lahat ng mga pangalan at katangian ni Allah ay totally hindi nila pininiwalaan. Okay. Ito naman mga Ta'til al-Juz'i, ibig sabihin, yung iba lang, ibang katangian lang na Allah, yung kanilang pinaniwalaan, katulad ng grupong Asy'ariyya. Narinig nyo na hindi? Asy'ariyya, marami sa Pilipinas dito. At Maturidiyya. Sila, halimbawa, yung Asy'ariyya. Puro narinig nyo na sa mga Pilipinas, yung iba. Yung Asy'ariyya, 7 na katangian, sifa lamang ng Allah yung kanilang iniisbat. Yung pinaniniwalaan nila. Al-ilm, wal-haya, as-sam'. Okay? 7 lang. Okay? Ang Maturidiyya, halos magkalapit sila ng Asy'ariyya na to. Dinagdagan lang ng isa, takwin. 8 sa kanila. So the rest, hindi nila pinaniniwalaan. Okay? At least meron lang kayong idea, insyaAllah. Actually, medyo na to, pero at least magkaroon kayo ng idea, insyaAllah. Tamam? So, ano yung sinabi natin? Merong mga grupo na totally hindi nila pinaniniwalaan yung lahat ng mga pangalan at katangian ni Allah. At meron namang grupo na iilan lang yung kanilang pinaniniwalaan. The rest, hindi na nila pinaniniwalaan. Okay? Meron namang ibang mga grupo, inalintulad nila ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Okay? وَجَعَلُوا صِفَتَهُ مِنْ جِنْسِ صِفَاتِ مَخْلُقَاتِهِ. Yung iba, ginawa nila yung mga sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mula doon sa mga katangian ng kanyang mga nilikha. Okay? So yun. At least nag-gets ninyo ha? Malinaw yan inshallah. Tanto ka tayong iba. Okay. So malinaw na doon pagdating sa pangalan at katangian ni Allah. Okay? At least malinaw inshallah.